Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Estudyanteng ginamit ang X-ray scan bilang regalo sa kanyang guro, kinaaliwan online. Isang bata hindi napigilang umiyak matapos masawi ang alaga nitong hamster dulot ng nangyaring lindol sa Cebu. Hinihinalang diplomatic vehicle nakasagi na isang motorsiklo sa Pasay City, tumakas at nakipaghabulan sa biktima. Pilipinas kasama sa mga pinaka-stressful na bansa para sa mga nag-aaral magmaneho. Kaso ng scam call sa bansa tumaas pa sa third quarter ng 2025. MTV nakatakdang isara ang ilang music channel sa December 2025. At behind the scenes ng The Eras Tour ni Taylor Swift, mapapanood sa docu-series na ilalabas sa Disyembre. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, tuwing Teacher's Day, kanya-kanyang effort ang mga estudyante para magbigay ng regalo sa kanilang mga guro, maliit man o malaki, basta mula sa puso. Pero tila on to the next level naman yata ang naging effort ng estudyante na ito dahil sa kanyang pagiging resourceful. Kung ano ito, panoorin sa report ni James Galangue. Likas na para sa mga Pinoy o partikular na sa mga estudyante ang magbigay ng simpleng regalo para sa kanilang mga itinuturing na pangalawang magulang, ang mga guro. Nitong nagdaang World Teachers Day kasi ay kanya-kanyang effort ang mga estudyante para sorpresahin ang kanilang mga guro sa pamamagitan ng mga regalo. Pero ibahin ninyo ang level ng pagiging resourceful ng grade 7 student na ito kung saan si teacher naging instant doctor pa sa kanyang natanggap. Sa unang tingin kasi, simpleng bouquet lamang ng bulaklak ngunit ang ibulatlat ng guro, ang ginamit ng materyales sa regalo ay isa palang X-ray scan. Siguro papabasa nila sa akin yung result ng X-ray nila. Ayan, tingnan natin kung mayroong TV to. Ayon sa upload na si Sir Jeffrey, sa lahat ng kanyang natanggap na regalo ay ito raw ang kanyang pinaka nagustuhan dahil mayroong plot twist. Pabirong hirit naman ng ilang netizen, literal na bukal sa loob ang ibinigay na regalo ng kanyang estudyante. Habang may mga nagsasabi naman na baka excuse letter daw ito ng estudyante para makapag-absent. Samantala, una nang biniro ng guro na baka ipapabasa pala sa kanya ang naturang X-ray scan, bagay na kinaaliwan din ng kasama nitong guro sa faculty room. Nakakuha ng naturang video na may higit 2.5 million views at higit 250,000 heart reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, maraming netizens ang naantig sa viral video na ito ng isang bata na umiiyak. Hindi dahil sa hindi ito nabilhan ng candy o laruan, kundi dahil sa pagkasawi ng kanyang best friend na hamster. Isa kasi ang tahanan nila at ang kanyang alaga sa naapektuhan ng malakas na lindol na nangyari sa Cebu. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Normal na tayo ay malungkot o umiyak sa tuwing mawawalan tayo ng mahal sa buhay, maski ng ating mga alagang hayop. Sila kasi ang isa sa mga nagpapasaya sa atin, lalo na kapag wala tayong kasama. Kaya tila maraming netizens ang naantig sa viral video na ito ng isang bata na napahagulgol nang makita ang sinapit ng kaniyang alagang hamster.
Sa video na ibinahagi ng uploader na si Arshel Gastador, kita ang 6 na taong gulang nitong pamangkin na si Aiza na bigla na lang na umiyak nang makitang wala ng buhay ang alaga nitong hamster na si Jellybean. Kwento ni Arshel, isa rin sila at ang kanilang tahanan sa lubhang naapektuhan ng nangyaring magnitude 6.9 na lindol sa Cebu nitong September 30. Nang mangyari ang lindol, agad umano silang lumabas ng kanilang tahanan habang naiwan naman sa kulungan si Jellybean. Aniya nang bumalik na sila sa kanilang bahay, agad nilang hinanap ang kulungan ng alagang hamster ni Aiza. Sa kasamaang palad, nahulog ito at nakita na lang nila sa sahig na wala ng buhay at doon na nagsimulang umiyak si Aiza. Ayon kay Arshel, binili ng magulang ni Aiza noong Mayo ang hamster na si Jellybean para sa pamangkin niya upang alagaan. Makikita sa reaksyon ni Aiza na talagang napamahal na ito sa kanyang pet na si Jellybean. Ang netizens nagpaabot ng pakikiramay kay Aiza at relate din sa nangyari sa kanya na tulad nito ay minsan na ring nag-alaga ng hamster. Ani pa ng ilan, ito na raw ang pinaka-pure na love na makikita ng isang pet owner tulad ni Aiza at ang nangyari kay Jellybean ang isa sa hindi malilimutang alaala nito. Sa ngayon, ayon kay Arshel, nasa ligtas at maayos namang kalagayan si Aiza at ipinaliwanag nila rito na ang alaga niyang si Jellybean ay nasa payapa at maganda ng lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mabilis na kumalat sa social media ang video na isang motor na tila nakikipaghabulan sa isang kotse sa bahagi ng Pasay City. Ang driver kasi ng kotse, nasagi ang motorsiklo kung saan may nakaangkas pa man ding bata, bago ito kumaripas ng takbo na para bang walang nangyari. At ang nakadagdag pa sa kontrobersiya, ang kakaibang plaka ng sasakyan na naglalaman lamang ng 3 numero. Ang kinahinatnan ng girian sa kalsada, panoorin sa aking report. Tila hango sa pelikula ang nahuli cam na habulang ito ng isang 4-wheel Ranger SUV at ng isang motorsiklo sa Pasay City. Batay sa viral video na ibinahagi ng concerned netizen na si Sheng, makikitang nasagi ng humaharurot na kotse ang katabing motor bago ito lalo pang humarurot palayo sa biktima. Makikita rin na halos mawalan ng balanse ang motor na may sakay pa man ding bata sa likod. Bagaman hindi malinaw sa video, agad napasigaw at galit na napaduro ang rider sa sumagi sa kanilang kotse, sabay harurot upang habulin ito. Ilang segundo ring nabuntutan ng motor ang suspect, napasimple pang sumingit sa mga jeep bago ito naunahan ng rider at hinarang sa isang kurbada. Bumaba na't lahat ang biktima upang komprontahin ng suspect, pero nagpupumilit pa rin itong tumakas at tila aktong babanggain muli ang motor para lang makaalis kahit pa nakasakay pa rito ang bata. Bahagyang iginilid ng biktima ang kanyang motor dahil dito na siya namang sinamantala ng suspect para tuluyang makatakas mula sa naghihimutok na rider na para bang walang nangyari. Sa gitna ng komprontasyon, nahagip din sa kamera ang puting plaka ng suspect na may 3 asul na numero na 307 na hinihinalang diplomatic plate number na ipinagkakaloob lamang sa foreign diplomats. At bagaman exempted sila sa number coding scheme, pwede pa rin silang makasuhan o pagmultahin kung mapatutunayang lumabag sa batas trapiko. Nagpahayag din ng mga netizen ng kanilang galit sa nangyari at umapila sa Land Transportation Office na agad imbestigahan ng hit and run incident. Sa ngayon, wala pang tugon ng ahensya sa panawagang pangalanan at panagutin ang suspect. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan ang ating sunod na istorya. Napabilang ang Pilipinas sa listahan ng mga pinaka-stressful na bansa para sa mga nag-aaral magmaneho. Batay sa datos, nakikitang factor ang mataas sa congestion level o yung oras na nauubos sa biyahe
habang mababa naman ang road quality sa bansa. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Napasama ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na itinuturing na pinaka-stressful para sa mga nag-aaral magmaneho, batay sa ulat ng American Drivers Education App na Zotopi. Sa latest report nito, gumawa ng ranking ang Zotopi para sa 43 na bansa batay sa mga salik tulad ng congestion, road traffic deaths, dami ng rehistradong sasakyan at kalidad ng mga kalsada. At sa naturang listahan, pumwesto sa ika-9 Pilipinas na may congestion level na 42%, road traffic death rate na 9.7 kada 100,000 na tao, road quality score na 3.53 at tinatayang 12,000 na rehistradong sasakyan kada 100,000 na tao. May kabuuang score na 3.33 out of 10 ng bansa base sa pag-aaral ng Zotopi. Ayon sa Zotopi, ang congestion level ay tumutukoy sa dagdag na oras na nauubos sa biyahe dahil sa sobrang dami ng sasakyan sa mga lansangan. Nagdudulot ito ng mas mahabang travel time, mas mabagal na takbo, at mas maraming pahinto-hinto sa daan na nagiging hamon para sa mga baguhang driver. Ang road traffic death rate naman ay sumasalamin sa bilang ng mga nasasawi sa mga aksidente sa kalsada, habang ang dami ng rehistradong sasakyan ay nagpapakita ng dami ng mga gumagamit ng kalsada sa bansa. Samantala, ang road quality score ay naglalarawan sa kalidad ng mga kalsada, kabilang na ang iluminasyon, lawak at linaw ng mga palatandaan sa daan. Sa kabila ng mga hamong ito, ang mga bansa namang itinuturing na pinakamadaling pag-aralan magmaneho ay kabilang ang Singapore, Sweden, the Netherlands at Denmark. Ang Zotopi ay kilalang American Drivers Education App na may tinatayang 95.8% pass rate para sa mga mag-aaral na sumasailalim sa permit at driving tests. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, tila marami na sa atin ang nakaranas na matawagan ng hindi makilalang numero at kapag sinagot ay magpapakilalang ahente ng isang ahensya at pasinting hihingin ang ating mga pribadong impormasyon. Karamihan sa mga ito ay nananamantala lamang upang makakuha ng pera na tinatawag na phishing o scam calls. Sa katunayan, kinakitaan sa ikatlong quarter ng taon ang pagtaas ng insidente nito sa ating bansa. Ang buong ulat at paano nga ba makakaiwas sa ganitong uri ng scam, alamin yan sa report ni Dustin Bayog. Nakapagtala ang anti-scam application na Whoscall ng pagtaas ng insidente ng scam call sa bansa para sa ikatlong quarter ng taon. Sa kanilang datos, aabot sa 62,390 ang naitalang scam calls, mas mataas sa naitalang 34,964 noong ikalawang quarter ng taon o katumbas ng 78.44% increase. Paliwanag ng mga eksperto, lumipat ang mga scammers sa scam calls upang samantalin ng mga lehitimong financial institution na nag-offer ng mga promo, rewards at maging mga credit limit upgrades para sa mga customer. Kung kaya kinakitaan ng pagbabang insidente ng short message system scams o ang paggamit ng text message sa 37,609 cases kumpara sa 65,035 noong ikalawang quarter ng taon. Sa kabila nito, bumaba naman ang bilang ng scam call sa 62% kung ito ay kukumpara noong taong 2024. Laging paalala ng eksperto na huwag basta-basta sasagot ang tawag kung hindi mo naman ito inaasahan at huwag ring ibibigay agad ang inyong mga impormasyon at alamin muna ang kanilang mga pagkakakilanlan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na trending balita, nakatakda ng pagsasara ng ilang mga music channel ng MTV sa dulo ng taong 2025 sa United Kingdom, Europe at ilang pang international market. Ibig sabihin, hanggang Disyembre na lamang mapapanood ang mga naturang channel na naghatid ng musika at kultura sa maraming kabahayan sa loob ng 4 na dekada. Ang buong detalye sa shutdown na ito, ibabalita ni Rose Babiera. Makalipas ang 40 taon na paghahatid ng musika, kultura at latest trends on air, ang sikat na music and entertainment TV network na MTV, isasara ang ilan-ilang channel sa United Kingdom, Europe at iba pang lugar. Sa ulat mula sa UK-based broadcasting channel na BBC, ang MTV Music, MTV 80s,
MTV 90s, Club MTV at MTV Live ay ititigil na ang operasyon sa ika-31 ng Disyembre ng taong ito o magtatagal na lamang hanggang ngayong 2025. Ang MTV HD na flagship channel nito ang mananatiling e-ere kung saan mapapanood ang ilang reality series na kasalukuyan pang nagpapatuloy sa pag-produce. Ayon sa ulat, ang pagsasara ng ilang channels ng MTV ay bahagi ng restructuring efforts ng Paramount Global, kasabay ng paglilipat ng kumpanya mula sa telebisyon papuntang digital platforms at streaming services. Matatanda ang Desyembre noong taong 2018 nang huling marinig at mapanood on-air ang MTV sa Pilipinas. Ang MTV ay matagal na naging bahagi ng buhay ng mga Pilipino. At isa nga sa nagpabatid ng kanyang kalungkutan sa pagsha-shutdown ng MTV, ang sikat na MTV video jockey na si Andy Manzano. Sa kanyang post sa Instagram, binalikan ni Andy ang mga ala-ala bilang isang MTV VJ. Anya, malaking parte ng kanyang karir ang pagkapanalo sa MTV VJ Hunt sa bansa. Dahil nagbukas ito ng maraming oportunidad na makakilala ng mga artista at makausap ng iba't ibang tao. Pinasalamatan niya ang mga tao sa likod ng kamera na naging katuwang niya sa mga show na siya ang nag-host sa MTV. At sa huli, nagbigay papuri at pasasalamat din si Andy sa MTV sa mga ala-ala at sa paniniwala ng istasyon sa kanyang mga pangarap. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, attention, Swifties! Mag-isang taon na ang nakalipas mula nang magtapos ang record-breaking The Eras Tour ni Taylor Swift. But wait, there's more! Dahil may ilalabas na 6-episode docu-series ang pop superstar. Ang buong detalye alamin sa report ni Showbiz Angel. Swifties, bagamat nasa the life of a showgirl era na tayo ngayon, pero may chance ka pa rin to relive your favorite The Eras Tour moments. Sa anunsyo ng award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift, isang 6-episode behind-the-scenes docu-series ang kanilang ilalabas. Sa The Eras Tour, the final show, bibidaan niya ang The Tortured Poets Department set at ang The End of an Era na mapapanood sa Disney Plus simula December 12. Bagunita na hawak ng The Eras Tour ang titulo bilang highest grossing tour of all time matapos kumita ng record-breaking na $2.2 billion. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.